Musta? May fresh anime na naman po tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin kung natutulog ka ring nakahiga. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Noong unang panahon, matapos tayong likhain ni Papa God ay sinunod nitong nilikha ang mga witches, kung saan binigyan niya ito ng mga kapangyarihan. At magsilbing gabay nga raw sa mga minamahal niyang tao. Malugod naman itong sinunod ng mga witches, ngunit sa kasamaang palad, fast forward sa kasalukuyan, ay pinagpapapatay na ng mga tao ang mga witches at hindi na nga raw nila kailangan ang mga ito. Dito na nga pinakilala ang ating batang bida, na apprentice ng isang witch na si Adonis, at ang master niyang ice witch na si Chloe, na namumroblema sa kung nasaan na nga raw ba sila. Nabwisit naman ang dalaga ng ibida ng ating bida ang cellphone nito na may GPS at pinag-alala na huwag nga raw itong gumamit ng weird gadget at baka mahanap sila. Pagmamayabang naman ni Adonis na siya nga raw mismo gumawa ng tinawag nitong smartphone kaya wala nga raw dapat ipag-alala ang master niya na matatrack sila. Pa-explain ng kaunti kung papaano niya ito ginawa at muling nagbida-bida na di rin ito kailangan ng battery para gumana. Tsaka panggurang nga lang raw ang mga mapang papel sa panahon nila ngayon, na kinabwisit na nga ni Chloe sabay batok na nga sa bida nating bida-bida. Bigla na nga lang nagbago ang mood ni Adonis at tinanong ang master niya sa kung bakit kailangan na lang nila lagi magtago, na sinagot naman ito agad na dahil nga raw sa witch siya. Since iba na nga raw ang tingin sa kanila ng mga tao ay pahirapan na nga raw buhay nila at nagbiro pa nga na tila ninja na nga raw siya imbes na witch. Bagamat nagmo-moment si Kuya Mo ay nagpatuloy naman na sila sa kanilang paglalakbay sa layon na makahanap ng lugar na pwede makimekos-mekes ang mga witch. Isang lugar na payapa ng happy na sila at nang makahanap nga rin daw sila ng isang eskwelahan para dito sa bida natin. Wala nga raw siya paki sa pag-aaral ika naman na nga ni Adonis at si Chloe nga raw ay sapat na. So type mo mas matanda sa'yo pagbibiro na naman nga ng master niyang tila pilit siyang pinapakalma sa sitwasyon nila. Sa isip-isip naman ni Adonis ay lubos nitong pinagtataka sa kung papaano nga raw nagagawa paring ngumiti at maging masaya nitong si Chloe sa sitwasyon nila ngayon, at dito pinabatid ang labis niyang pagkamuri sa Redia Empire, at uubusin niya nga raw ang mga tao gamit ang magic. Hanggang sa bigla na nga sila matigilan ng sa kung saan bigla na lang lumutang ang grupo ng mga tila militar na niradyo na nga sila na natagpuan na nga raw nila ang witch. Pamorma naman agad si Adonis ngunit pinigilan ng master niya at tutoy pa nga raw ito sa labanan, at dito na nga bomb-ira si Ate Chloe ng pangmalakasang ice magic. Samantala, nakaabot na sa Emperor ng Redia Empire ang balita kung saan ikinalulungkot nga raw ni Kuya Mensahero na natalo ang squadron nila na tumugis sa Ice Witch sabay nasipa na nga ito sa mukha, habang ang Emperor naman ay lubos ang galit at di nga raw niya hahayaang makatakas ang Ice Witch. Bagamat nagtagumpay si Chloe na pigilan ang kanilang mga kalaban ay inis naman ang nadama nitong bida natin, at bakit di raw siya hayaan itong master niya na makipaglaban, sayak ang yaka naman raw niya yung mga kalaban kanina. Ano pa raw silbi ng pagturo ng master niya sa kanya ng magic kung di rin daw naman niya magagamit? Sus naman Adonis uulitin ko pa ba, tutoy ka pa nga sa labanan, tsaka supot pa, abat may palabas-labas ka pa niyang espada mo wala naman nakalaban. Ribat peren nga si Kuya Mo at dahil daw ba sa tao siya, at dahil sa sobrang bait nitong master niya ay ayaw nitong kalabanin niya ang mga kalahi niya. Kahit ano pa nga raw galit na nadarama ng master niya ay pilit tinatago nito nang hindi nga raw kamurian ng bida natin ang kapwa niya mga tao dagdag pa nga nito. Gets niya naman daw yon pero di na nga raw niya matiis na wala man lang siya magawa para protektahan itong si Chloe. Inang yan, mahal na nga kita sa palagay ko, maging sino ka man, mo. Sabay walang ano-ano'y niyakap na nga ito ni Chloe at nagsabing ako din Adonis. Bigla na nga lang naputol moment ng dalawa nang biglang nagliwanag ang paligid at tila isang mahika ang nag-activate na lubos na nga nilang kinagulat. Lalo na itong si Chloe at maging mga witches nga raw ay di ito kayang gawin, ang isang long-distance teleportation magic and boom. Samantala, somewhere sa imperyo ay may pa-speech itong si Geraang na emperor, quote-unquote, panahon pa ng kopong-kopong ay umaasa na tayo sa mahika ng mga witches lalo na sa mga oras ng sakuna at kalamidad. Kaya naman lubos pinasalamatan natin sila at sinamba, ngunit kakibay rin ito ang takot dahil sa kapangyarihan nilang maging science ay di maipaliwanag. Pero iba na ngayon, lagi na lang ba tayong magmamakaawa at iasa sa kanila, di pa pwedeng mamuhay tayong wala sila at may dignidad, nyeta sila.
O ngayon sandamakmak na ang airships natin na sanhi ng kawalan ng bagyo sa buong metropolitan, meron na rin tayong automatic trains na di tulad ng inang animal na mga LRT sa Pilipinas bulok, meron na rin tayong smartphone so san ka pa. Pangmalakasan na ang ating technology, at di tayo mahihina para umasa pa sa mga mekes-mekes hocus-pocus na mga yan. Oras na para supulan lahat ng witches at ipakita sa mundo na tayo ang supreme rulers. Hep hep, hooray! Isa pa, hep hep, hooray! Matapos nga ang speech nito ay binati ito ng ka-love team nito na dalagang nakapula at gandang araw ng speech ni Gurang, sabay dito na rin dumating mula sa teleportation ang bida natin at si Chloe na gulat na gulat. Sa wakas Chloe the Witch nagkita na rin tayo ika na nga ng Emperor, ito namang bida-bidang si Adonis Recta atake naman agad at tumakas ng araw itong si Chloe ngunit agad ding napigilan ng mga gwardiya. Na-trigger naman si ate mo at kung may halagang araw mga buhay nila ay bitawan nila ang kanyang apprentice, pangmalakasang mahika na nga ang bomb alot dito at nagtitimpi nga lang raw siya sa mga taong ito dahil kay Adonis, at ayaw nga raw niyang wala nang mauwi ang kalahi ang bida natin ngunit sobra-sobra na nga raw ang mga ito. Ngunit sa gulat ni Chloe ay bigla na lamang nawala ang kanyang mahika. Dito na nga muling nagsalita ang Emperor at ibinida ang kanilang imbensyon na nagpapawalang bisa ng magic. Lumapit na rin ito kay Chloe at dito pinunit ang damit ng dalagang witch na sinampal pa nga habang binabanggit, na sa likod ng kapangyarihan ng mga witch ay mga pepepepepepetsuging babae lamang ang mga ito. Maging mga Doro-demonyong mga taong nasa paligid ay todo picture na nga sa kawawang witch na lubos kinagalit na nga ng bida natin. Nabwisit naman na nga ang Emperor sa kanina pa maingay na bida-bidang bida natin kaya iniutos na patayin na nga raw ito. Siyempre to the rescue naman si ate Chloe na todo nagmakaawa na nga sa Emperor at wala nga raw kinalaman dito ang bida natin, na katulad nga raw nila ay tao rin. Kinidnap niya lamang daw ito at ginawang alipin. Kaya huwag na nga raw nilang idamay at hayaang siya na lamang ang mamatay. Habang todo nagmamakaawa ang dalaga ay todo ngawa naman itong binata dahil walang magawa, hanggang sa maglabas na nga ng 45 ang gago at itinutok sa kanyang noo. Dito na nga nagpasalamat sa lahat si Chloe at nakilala nga raw niya si Adonis sabay pa flashback sa kung papaano nagtagpo ang landas nilang dalawa. Hahabol pa nga sana ng I love you si Chloe ngunit pinaputukan na ito ng Turrent-adong Emperor. Abat di pa nakentento ay pinaulanan pa ito ng sandamakmak na bala ng mga ito sa harap ng bida nating ngumangawa at walang magawa. Mga wala talagang awa at muli pang nilapitan ang bangkay ni Chloe at pinugot ang ulo nito na siya nang ang ibinandera nitong Emperor sa constituents niyang mga hinamungkal na animal. Habang ang bida naman natin ay binalot na ng puot at galit sa mga kaganapang kay Pait. So ayun, flash forward sa hinaharap after 10 years, ipinakita ang isang presinto kung saan nakakulong ang mga payatat na ito. Kasama na rin itong si Ate Pink ang buhok na nagngangalang Doroka na ibinigay ang rasyon niyang tinapay sa dalawang nag-aagawan ng tinapay. Lumapit naman kaibigan nito at bakit daw ibinigay nito ang tinapay niya, ika naman ni Doroka na okay lang naman daw dahil malakas pa naman daw siya. Drama naman nga si Ate Blue ang buhok at mas lumala pa nga raw ang mga kaganapan sa kabila ng advancement nila sa technology, panay pa rin ang digmaan at inakalang kapayapaan matapos masupil ang mga witch ay fake news lamang. Gamit ang mga puppet ay pilit pagpapalakas loob naman ang bigay nitong si Doroka sa kaibigan na nawawalan na ng pag-asa, hanggang sa matigilan na nga sila ng isang gwardiya ang pumasok sa kanilang selda at hinahanap si number 218, takot naman ang nadama ng lahat at di na nga raw bumabalik ang sinumang kinukuha ng mga ito. Gulat naman ang nadama ng magkaibigan dahil si ating blue hair ang may hawak ng numerong 218. Naiyak na nga lang si Ate Blue nang pagpalitan ni Doroka ang kanilang numero at siya nang ang sumama sa mga ito. Bumungad na nga kay Doroka ang isang baklang tangatanggang Ennial powder ang ginamit na pang-shave, at nagulat ng malamang ibubugaw siya nito sa kung sino. Kinuna na nga siya nito ng picture ng mas end na sa customer niya, ngunit palaban nitong si ate mo at kinagat na nga ang daliri ng baklang ito. Rekta takbo na nga si Doroka habang hawak ang nakuhang cellphone ng bakla at dito sinubukang buksan ang mga selda sa pamamagitan ng cellphone. Sa kasamaang palad ay boses lamang ng bakla ang kinikilala ng cellphone, hanggang sa makailang ulit na pagtry ni ate ay nagawa na nga nitong buksan ang mga selda nang gayahin ang boses ng bakla.
Kanya-kanyang takbuhan na nga ang mga preso habang si Doroka ay napunta naman sa isang misteryosong silid na naglalaman ng isang todo nakabalot at nakabakal malamami na preso na lubos pinag-alala na nga ng mga gwardiya ng maabyutan na itong si Doroka. Ngunit wala ng mga nagawa dahil huli na sila, at presong balot na balot ay sa kanila na ay sumambulat. Sakto habang nagpupumiglas kumawala ang bida natin ay saglitan nyo na muna like at subscribe natin lods, baka naman, hahaha, salamat. Wala nang ang sinayang na oras ang gigil nating bida at rekta pinagpapatay ang mga gwardiya sa kanyang harapan, maging si Doroka ay di nakaligtas at binaril nito. Binaril nito ang posas ng dalaga, hihi. Nagkagulo na nga sa preso at mga sundalo ay kanya-kanya ng deploy ng Makar Espande sa pagkatakas ng mga nakakulong. Panar-Espande na nga rin ng pinakilalang direktor na si Yamato pati na ng vice director na pinakilalang si Yuki ang patawa-tawa lang na blonde na lalaking ito na nagngangalang Ikhout na may malarobot na katawan. Nainis naman nga itong si Yuki sa lalaki at tila papetiks-petiks nga lang raw. Huwag mo na lang pansinin ika na nga lang ng direktor at mukha man daw itong tatanga-tanga ay isa ito sa mga executive ng imperyo. Samantala, lubos na bahala at nagdadadada na nga itong si Akla dahil maging ang storage nila sa mga nakumpiskang gamit ay bukas na ayon nga dito kay Kuya Guardia ay dahil sa babaeng nakakuha ng kanyang cellphone. iPhone 15 Pro Max fully paid nga raw yun kaya imposibleng mabypass ito ng slap soil na babae, na binara naman nga ni Kuya Guardia at nagawa nga raw megaya ng dalaga ang boses ni Manong Akla. Di naman nga makapaniwala si Akla at imposible nga raw mabuksan maging ang SS threat level long-term prisoner na chamber kahit maakman nga raw ng babae ang security system nila dahil wala siyang authority dito na lubos kinabahala na nga nito at papaano nga raw niya ito ipapaliwanag sa nakatataas. Samantala, nagmumuni-muni naman ang nakatakas nating bida sa kung saan, at dito na nga ginamit ang kanyang kapangyarihan na nagawang palakihin ang bala ng hawak niyang baril na pinatama nito sa isang building. Ito namang si Boy Robot ay pinagpapatay na lahat ng nabutang tumetakas at ibinalita sa director na wala nang araw dito si Adonis, maging si Akla ay di nakaligtas sa lalaking may amats ayon bungo ay butas di man lang nakapigles, habang itong si Doroka naman ay lubos nag-aalala at siya raw ang koza ng lahat ng makita ang malaking bala na gawa ng bida natin. Naging laman na nga ng balita ang balang sa building ay tumama habang ang bida natin ay naglalakad sa kalye ng imperyo na tanging nasa isip ay ang sasabihin ni Lablab niya sa sitwasyong iyon, na siyang nagbigay ngiti dito at sure nga raw pipigilan siya nito. Bagamat 10 taon na nga raw ang nakalipas ay sariwa pa rin sa alaala ng ating bida ang boses at mga ngiti ni Chloe sa mga huling sandali nito sa mundo. I love you too na nga lang ang nabanggit ni Adonis at naalala ang huling mensahe sa kanya ni Lablab niya sabay dito nagsama ng isang higanti bilang parte ng kanyang paghihiganti. Wala nang ang sinayang na oras ang bida nating puso ay nanggagalaiti, at mga tao ay sinimula ng unti-untiin habang binabaybay na nga nito ang lungsod patungo sa kastilyo ng imperyo at hintayin nga raw siya ng pas ang inang animal na emperor. Di na nga rin magkaundagaga ang mga sundalo maging itong si director na tinanong kung naipasa na nga raw nila ang balita sa emperor. Ayon naman kay Kuya Kanang Kamay ay sinubukan na nga raw nila ngunit naharang daw at pinabatid ng reyna na may sakit nga raw ang emperor. Kaya naman isinakamay na lamang ng director ang decision at idineklara ang state of emergency. At dito iniutos na ipadala lahat ng air-ground support nila sa laban pati mga sundalo nila nang mapigilan ang ating bida. Mula sa malayo ay natano na nga nila ang higanti at dito nabalitaan ang tungkol sa nawawalang quill o panulat na weapon nga nitong si Adonis kaya napagtantong gawa ito sa mahika ng bida natin. Di mas okay ika na nga ni director sabay hinanap ang magic photon suppression device na pangontra sa magic na ginamit nila 10 years ago. Ayon naman kay Kuya Extra ay nasa underground storage raw ito ngunit di sila sigurado kung gumagana pa raw ito. Ipinaubaya na nga ito ng director kay Yuki at emergency na nga raw ito. Sa unti-unting paglapit nga ng ating bida ay unti-unti na ring bomb iron ang atake itong mga sundalo, na tinalo pa stormtroopers sa Star Wars sa katangahan sa pag-target at wala man lang tumetama na bala sa ating bida, sabay ribat naman na nga ni Adonis na siyang bomb asek lang sa mga ito. Eksena na nga si ating narrator at sinabi na ang pagkakakulong nga raw nitong bida ng 10 taon ay hindi na sayang. Imbes ay nagsilbing daan para mas mapalawig pa nito ang kaalaman ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtitraining ng kanyang isipan sa nasabing kulungan at pinagplanuhan ang pagpatay sa buong sangkatauhan.
Since di nga raw ito witch ay gumagamit ito ng written-style summoning magic sa pamamagitan ng kanyang quill o panulat, na imposible nga raw ma-master kung wala kang magaling na teacher. Sa tindi nga raw ng galit nito ay wala itong nakikitang pagkakaiba sa mga tao noong nakaraang 10 taon na mga tao sa kasalukuyan na uubusin nga raw nito't papatayin. At ayun na nga, muling nag-summon at sa pagkakataong ito ay isang kambal na Rattata revolver, sabay nakangising pinagraratrat na nga lahat ng taong abot ng kanyang mga bala. Tila baliw na nga ang bida natin at ang ganda nga raw tignan ng mga nakabulagtang sangkatauhan ngunit mga luha sa kanyang mga mata ay di na malayang umaagos na. Dito na nga siya naspota ni Boy Robot at kinumpirmang si Adonis o tinutukoy nilang witch apprentice, nalulan nga raw ng higanti sa mga kamay nito, kaya naman iniutos na ng director sa mga jet fighters na atakihin na ito ASAP. Sunod-sunod na bomba na nga ang ibinato ng mga ito sa bida nating binatilyo, pew 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 dito, boom 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 doon so ayon, bida natin ay tumilapon. Samantala sa kung saan, todo effort naman itong si Ate Dor Okamo na tinutulungan ang mga tao, at muli, sinabing siya nga raw ang dahilan ng mga ito kaya pipigilan nga raw niya ang bida natin. Si Kuya Adonis mo naman heto nakahilata sabay Emperor ay pinakita na rin na nakahilata, na nagising mula sa pagkakatulog at maingay nga raw sa labas. Huwag nga raw itong mag-alala ika naman itong masikasong misis niyang sexy na mabait pa, na malaman-laman na lamang natin kalaban pala na kinokontrol lamang ang Emperor na all this time which din pala tas kapatid ng bayaw ng lolo ng pinsan ni Magtanggol tas Cardo Dalisay ay sus inay, hahaha. Lubos nang hihina na nga itong Emperor na may sakit na ngang wala raw lunas kaya malapit na nga raw ang kanyang oras. Ito na raw ata ang karma at sumpa sa kanya ni Papa God sa kanyang mga nagawa ngunit wala nga raw siyang pinagsisisihan dahil para naman daw ito sa sangkatauhan, at wala nga raw kasaganahan hanggat witches ay kanilang inaasahan. Di nga raw matututo ang mga tao kung laging nagpapauto at walang lugar ang magic sa mundong ito, kaya tama lamang raw ang kanyang ginawa dagdag pa nga nito. Sabay nagpasalamat sa kanyang reyna at ito nga raw nagsilbing bulaklak sa mundo niyang puno ng pagkawasak. Samantala, habang lumalandi si Manong Emperor ay lubos naman ang pagkabahala ng kanilang hukbong militar at naubos na nga raw ang kanilang mga pinadalang tauhan. Dito na nga dumating sa eksena itong si Dor Oka na subok pinigilan ang ating bida na pumatay pa, na agad naman ngang namuka ng ating bida. Tama na, dami mo nang binawian ng buhay at pinatay, na namumuhay lang naman sa imperyo ng tahimik at matiwasay, ika na nga ni ate mong pasaway. Sinabi rin ito na mga inosente raw ang tao, na tila mas nagpagalit patuloy kay Adonis kaya ayon, tin-iris si kuyang hawak nito. Nalubos kinagulat na nga ng bida-bidang dalaga. Inosente ba kamo, Bob ong ina mo ka, wala ka nang like at subscribe wala ka nang ambag boboses ka pa, ano alam mo sa pinaglalaban ko? At ang pinanggagalingan ng galit ko sa mga tao hype na yan lahat yan kalaban ko. Hanggang sa matigilan na nga ito nang banggitin ni Ate Dor Oka ang pangalan ni Chloe at hindi nga raw magugustuhan ng master niya ang mga pinaggagawa niya. Na-trigger na naman nga si Adonis na lubos ng lisek ang mga mata at huwag na huwag nga raw mabanggit-banggit ni ate ang pangalan ni Chloe. Ano raw ba paganap nitong naitang babae na ito? Pinadala raw ba ito ng mga tao para linlangin siya? Sa bagay ganoon naman daw talaga mga galawan ng tao, madumi, di marunong lumaban ng patas, kunoy sila ang batas. Kung di nga raw sana sila dinaya dati ay buhay pa nga raw sana si Chloe, kaya wala kang alam na kung sino ka mang pesteng babae kapang gigigil na nga nitong bida natin sa bida-bidang dalaga. Kilala nga raw ang pangalang Adonis sa mundo ng witch dahil ito ang ipinangalan ng pinakamalakas na witch sa kanyang apprentice, at lahat nga raw sila na mga witches ay alam ito. Witch ka? Ika na nga ni Adonis sabay sinakal na nga ang dalaga, hype ka di ka talaga titigil sa mga kalokohan mo gusto mo finish ko na life mo dito. Ngayon papanggap ka naman na witch sa patay na nga lahat ng witch tanga. Paliwanag naman si Dor Oka na nakaligtas nga raw sila sa witch hunt, ribat naman ang galit na galit mong kuya at sa bakit di nila niligtas ang kapwa nila witch at hinayaan lamang itong mamatay. Sorry na nga lang nabanggit ni Dor Oka at noon daw kasi desperado silang lahat na makatakas. Ano pa nga raw magagawa ng sorry nila kung patay na si Chloe? Bumuzas na naman nga si ate at sinabing ibabalik nga raw nila si Chloe na kinatahimik na nga ng bida natin sabay pamorma na at napupuno na sa babae. Todo paliwanag na naman nga si Dor Oka na nagpunta nga raw talaga siya dito para iligtas itong si Adonis, nang magawa raw nilang muling maibalik si Chloe, at si Adonis nga lang raw ang makakagawa nito.
Dami nang ang dada ni ate habang si Adonis ay tanging galit ang nadarama hanggang sa matigilan na nga ito nang hayaan na lamang siya ng dalaga na gawin ang nais niya, at naalala nito si Chloe sa dalaga. Dito bumigay na nga ang marupok na may kalungkutang puso ng ating bida at kung talagang magagawa nilang maibalik si Chloe. Oo naman nga si Doroka at niyaya na nga itong bida natin at di na nga raw siya nag-iisa. Kung kailan kumalma na nga si Adonis ay siya naman ngang pagkabaril ng dalaga sa kanyang harapan, nakagagawa ni Boy Robot sa kung saan. Pa-like at subscribe na rin Lods bago pa man magwala na naman bida nating baliw, hahaha. Salamat. Boom, pa-flashback na nga sa nakaraan nitong si Doroka noong panahon ng witch hunt. Kung saan lubos na nga nilang pinagtaka ang basta na lang pag-atake sa kanila ng mga tao. Dito na nga rin bumungad sa kanila ang makina na ito na ayon na nga dito kay Ate Pikit ay nagpapawalang bisa ng kanilang magic kaya pilitin man daw nila manlaban ay wala din namang patutunguhan. Iminungkahi na nga lang nito na umalis na si Doroka at ibalita ang mga kaganapan sa binanggit nitong Madam Ophelia. Bata ko lang sama na tayo ika na nga ng natatakot na dalaga. Sus ka naman Doroka kita mo ba may tama na ako sa likod ano uugod-ugod pa ko sasama sa'yo mamamatay na nga ako, o eto? Dalhin mo tong manika ng malibang kasadaan, basta sundan mo lang yung Star of Revelation tas may madadaanan ka mountains dyan sa tabi, takbo ka slight then mararating mo na mansion ni Madam Ophelia okay? O sige na takbo na, nandyan na sila babarilin na ako bye. Takbo na nga si ate mo sabay balik na sa present time kung saan nakahilata na nga ito't na baril. To the rescue naman nga si kuya mo at muling tinanong si ate kung papaano nga raw nila magagawang ibalik si baby Chloe niya. Ngunit bago pa man nga muling makapagsalita si Doroka ay may dumating na namang grupo ng mga kalaban na agad nang ang pinagraratrat ang dati ng may tamang dalaga. Buisit na yan lang ba role mo ate sa palabas na ta? Tagasalo ng mga bala ina mo sayang oras ko sayo. Sa buisit nga ng bida natin ay dadamba na naman sana ito ng atake, pero inunahan na ng mga praning na sundalo at pinagbabaril na nga siya ngunit sa gulat nila ay ibinalik niya lamang lahat ng mga atake nila. Maging si Boy Sniper ay walang nagawa at higanteng bala na nga ang ibinalik sa kanya. Pesting mga insekto kala nyo ba matatalo nyo ako ika na nga nang nanggagalaiti nating bida, kala nyo mamumuhay kayo ng payapa pagkatapos nyong patayin lablab ko, pakyu kayo gago. Uy sinabi niya po talaga yan, kahit panuorin nyo po full episode, haha. Samantala, lubos namang nababahala na itong director at sa isip-isip ay bilasan na nga raw nitong si Yuki na inutusan na nga niyang puntahan ang makinang nakakapawalang bisa ng magic. Nagawa naman na nga itong matunto ni Ate Yuki mo ngunit mas inuna pang ang kiligin at may matutulong na nga raw siya sa kuya niya. Ngunit sa kasamaang palad ay bumungad sa kanya ang grupo ng mga scientist na ito at di nga raw nila pwedeng i-activate ang machine. Rekta tawag na nga ito kay Director Yamato at dito ipinaliwanag na sa kabila nga raw ng naging tulong ng makina na ito sa nakaraang witch hunt ay may kaakibat nga raw itong epekto na hindi nila sinabi. Kung saan ang nilalabas na particles nga raw nitong makina ay nagsasanhi ng pagkasira ng cells ng sinumang nasa palibot nito, na napagtanto rin agad ni Director Yamato gawa ng mga nagkasakit nilang sundalo 10 taon na ang nakakaraan. Maging silang araw ay di maipaliwanag, at ang nakikita nga lang raw nilang dahilan ay ang particles na nilalabas ng makina ay may epekto sa katawan ng mga tao. Sa kasamaang palad nga raw ay wala ng witches sa kasalukuyan para muling balance iyan at ibalik sa dati ang kanilang kapaligiran, at unti-unti na nga raw na nawawasak ang kalikasan. Kung sakali nga raw na i-activate pa nila ang makina na ito at ma-expose muli ang mga tao sa mapaminsalang particles nito ay kitikets na nga lang raw every November 1 sa kani-kanilang puntod. Gusto mo pa sample? Tignan mo nangyar sa Emperor, di ba inasawa na kama niya bida-bida din kasi pab-ibong hype na Emperor na yan. O ngayong alam nyo na, alis na at magmamadyong pa kami. Bagamat todo explain na nga sila ate scientist ay wala pa rin talagang paawat itong si Ate Yuki at tumakbo na nga papunta sa makina. Natanging nasa isip ay ang mai-activate ang makina at mas importante nga raw ang kinakaharap nilang panganib. Wala naman ngang nagawa na itong si ate scientist kundi paalisan na ang mga kamadyong niya at sinundan na nga ang bida-bidang si Yuki. Pilit pagkumbinsi peren nga ito kay Yuki ngunit wala, pinesperen ni Ate Yuki mo na ma-activate ang makina sa kabila ng mga babala nila. Samantala, matik naman na nawala na nga ang magic ng ating bida na kinagulat na nga ni Director Yamato, at kala daw ba niya di nila i-activate. Ay wow tanungin mo tong buwisit mong bida-bidang kapatid.
O ngayon dismayado si Gaga. Focus ka na lang dyan at ano pa ba hinihintay nyo, Pasko, Diyos ko mga buwisit kayo. Wala naman nangang sinayang na oras si Director Yamato at pinalusob na ang kanyang mga sundalo. Takbo na nga lang si Adonis at wala na nga siyang magamit na magic ngunit talagang nilapitan siya nitong isang sundalo, at dito rekta pinugutan ang walang lab ang nagmahal lang naman. Nagbunyi na nga ang lahat ng makita ng mga kapwa sundalo nito na daladala na ng bida-bidang sundalo ang ulo ng witch apprentice. Todo celebrate na nga sila at nairaos na ang kaguluhang paganap ng bida natin. Inanunsyo na nga ng director sa lahat na matagumpay na nga raw nilang natalo ang kalaban at good work nga raw sa lahat. Ngunit huwag nga raw silang pakisiguro muna at kumpirmahin muna ang pinsalang nagawa sa kanilang nayon at secure na nga raw ang katawan ng ating bida. Ayon naman sa director ay masyado pa nga raw bata ang nakapatay sa witch apprentice. New recruit nga raw ito mula sa Armored Foot Soldiers. Ika naman ni Kuya sa likod at ng bandang hahanapin na sana nito ang profile ng sundalo ay binara ito ng director at unahin na nga raw ang kalagayan nila Yuki at ni Director Theta yung scientist kanina. Samantala, ayon, duguan na nga ang dalawang babae gawa ng exposure sa makina na kanya-kanya na nga sa kani-kanilang mga stretcher. Abat akalain mo yun talagang bumangon pa itong emperor makapag-speech lang ukol sa nakaraang mga kaganapan na gagawa nga naman ng pagiging bida-bida sa politika Diyos ko Philippines S.U. Quote-unquote, magic survived, those abominable occult arts still remained in this world, that boy we took from the witch's hand 10 years ago has been unleashed upon the world, it's the worst possible outcome, this is truly a disaster. Long-term prisoner and witch apprentice, Adonis, despite being human like us, that fiend was a remnant of the terrible old world enthralled by magic. Even after 10 years we have failed to determine how he used magic as a human. Looking back I cannot help but feel enraged that I allowed him to live. But fear not, my people. This is Radia, the pinnacle of the world, the power of science that we have acquired and our iron-willed troops will yield to no evil. Let the flames of pride burn in our hearts, be proud you were born human in the Radia Empire. The old world is gone, God is dead. This nation is now God. Sabay post na nga ni ate mo sa pinapanood at pa-English pa daw ang pota. Ayon naman nga dito sa teacher nila ay marami-rami nga raw sa mga kaklase nila ang namatay, ngunit sa kabilang araw ng masamang balita na ito ay tuloy pa rin ang kanilang exams bukas at mag-move on na nga raw sila ay wow matindi di tulad sa Philippines umulan lang wala na klase, hahaha. Taas kamay naman itong si Kuya at tinanong kung bakit raw ba pumanig sa witches itong witch apprentice kung tao naman daw ito. Aba malay ko mang tanga naman tanong mo kaya ka laging bagsak, o siya, PN magpalit na kayo damit ika na nga ng teacher. Isang babaeng estudyante naman ang lumapit kay ate kanina na nag-YouTube at sinabing nakita nga raw niya ang ginawa nito. Nabwisit naman si ate nakaupo at nirebat ng katarayan ang lumapit na dalaga hanggang sa umalis na nga lang ito. Pakalabas ay dumiretso na rin si ate Mata Ray sa labas at doon nag-alay ng bulaklak sa mga namatay gawa ng nakaraang labanan. Dito na rin ito nagpahatid ng kanyang paumanhin sa tinukoy nitong Tukuma, na baka kinakamorya na nga raw siya sa kabilang buhay sabay pa flashback sa nakaraang trahedya. Kung saan walang pag-aatubiling iniwan nito ang kanyang jowa na naipit sa isang semento at tinalo pa runner sa pagtakbo. Tas ngayon sa kung anong di maipaliwanag na kalandiang taglay nito ay may pablush pa nga itong nalalaman at ang hot nga raw ni Kuya Adonis mo. Bigla na nga lang itong nagulat nang biglang lumutang sa kanyang likod ang isang lalaki. Natarante na nga si ate Makati at nagmamadaling idlit ang mga picture ng witch apprentice. Hala si ate okay lang yan huwag mo na idlit na hiya ka pa, huwag mo na lang sabihin sa iba para di ka mapatrouble ika na nga ng lalaki. Nabahala si ate dahil nakita nito ang insignia ni Kuya na tauhan ng kanilang gobyerno, ngunit huwag nga raw mag-alala si ate pagpapakalma naman ni Kuya sabay nagpaalam na nga ang malandi Makati si Pab-ibig. Pakaalis nito ay tumawag naman agad ang nagpakilalang si Oz sa kanyang mga tauhan at abangan ng araw nila ang isang high school student na naimpluwensyahan ng terorista na si Adonis. Dito na rin dumating ang isa sa mga tauhan nito na ibinalita dito na tapos na nga raw ang kanilang final check. Pinakita na nga na director ito ng kanilang National Intelligence na si Chief Oz Gorgeous, nakausap sa kabilang linya ang chief investigator ng kanilang agency na si Charmy na todo nagrereklamo dito at asan daw yung transfer request niya sa ibang ahensya at napapagod na nga raw siya sa mga trabaho ng kanilang ahensya lalo na't may boss siya na lagi siyang nilalandi at minamanyak.
Anyway, ika na nga nito, dumating na raw yung mga analysis reports nila kaya bumalik na nga raw itong si Chief Oz, at dito nga raw nila nalaman na ang katawan ni Adonis na kanilang na-recover ay peke pala sabay pekite sa bida natin na damilat sa kung saan man ito ngayon. Sabi ko na may something kanina kay Ate Sundalo na namugot, kaya like at subscribe ka na Lods, para sa mga susunod, hahaha, salamat. Siyang tunay nga sa kung saan ay buhay itong nagpi-50-50 nating bida na napapalibutan ng mga kababaihang ito, na natataranta na nga't wala nga raw makakasurvive sa tinukoy nitong heterophase transfer. Tirik na nga mata ni kuya mo sa sakit at nagkokombulsyon hanggang sa may lumapit na sa kanila na isang matandang nagngangalang si Madam Ophelia, at huminahon nga raw sila sabay ginamitan ng mahika si Adonis nang bumalik na nga raw ang wisho nito. Mga alaala ni Chloe na nga ang nag-flashback sa isipan nito at nagpakalma dito, pinakita na rin POV niya noong nakaraang laban kung saan sabi ko na witch itong si Ate Sundalo, na nagpakilalang si Ana, na siya nang ang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng pag-duplicate ng kanyang katawan, sabay rekta binalot na siya sa isang malamami na bola-bola at ipinadala sa kung saan habang maluhaluhang naiwan itong si Ana at namatay nga si Doroka. Nagising na nga ang ating bida na lumuluha at lubos ng hihina, sabay nakatanggap ng yakap mula kay Tanda. Tinaraya naman ito ni Adonis at sino daw ba itong amoy alkempor na ito? Ayon naman kay Tanda ay nasa Nation of Witches nga raw itong bida natin. Umikot na nga si Adonis sa lugar ng naka-wheelchair at dito nakita ang sandamakmak na chicks este witch na naninirahan dito. Nagulat naman ang ating bida nang malaman na kakilala ng mga taga dito si Chloe na ayon sa mga ito ay naging mabait sa kanilang lahat kaya kahit papaano ay napasmile na rin ang suplado nating bida. Kalaunan nga ay muli na naman silang nagkita ni Tandang Ophelia at dito pinilit tumayo. Pinigilan naman ito ni Madam Ophelia at ang tinahak na biyahe nga raw nitong si Adonis ay lubos nagbigay stress sa katawan nito. Dito na nga napagtanto ni Adonis na ito ang responsable sa naging biyahe niya kaya tinanong kung ano daw ba nais nito. Nagkwento na nga si Tanda tungkol kay Chloe at ito nga raw ang pinakamalakas nilang witch, pinakamatalino, at bukod sa lahat ay pinakamabait. Ngunit sa kabila nga raw nito ay tinakwil siya ng Witches Nation. Tinakwil ng Witch Nation o pinaalis mo dahil sa nagturo ng magic sa isang tao singit na nga ng bida natin sa mga dada ng matanda na lubos kinagulat na nga ng amoy alkempor na matanda. So sinabi sa'yo ni Chloe ika na nga ni Madam Ophelia. Walang nagsabi sakin, amoy na amoy ko lang talaga kamalditahan mo ribat na nga ng ating bida. Kwento na naman nga si Madam Alkempor mo este Madam Ophelia mo na ang magic ng mga witches ay mahahalin tulad na sa kanilang kaluluwa, na nagsisilbing representasyon ng kanilang pananampalataya na ibinigay sa kanila ng Diyos may kapal para gabayan ang sangkatauhan. Di nga raw ito simpleng bagay lamang para ituro sa mga tao. Hanggang sa kumuha na nga raw ng apprentice na tao itong si Chloe na lubos nilang kinabahala. Hanggang sa huli ay pinilit nga raw nilang bumalik itong si Chloe at iwanan na lamang ang apprentice nito, ngunit hanggang sa huli ay sorry lamang ang natanggap nila mula rito. Sinupladuhan na naman nga ito ng ating bida at tapos na raw ba ito sa mga drama nito, at ano daw ba kailangan nito daming H.A. Borche. Dito na nga inilabas ng matanda ang kanyang quill na nagpatayo sa nanghihina nating bida. Tabi dyan tang ina, ika na nga nito sa parang-harang na extra at sinalo na nga ang quill niya. Ginawa yan ni Chloe para sa'yo di ba tanong naman ng matanda sa ating naluluhang bida. Ribat naman si Adonis kung nagtatanga-tangahan lang ba talaga itong matanda o talagang tanga lang. Tsaka ano Ophelia, mababalik nyo ba talaga si Chloe o hindi daming mga pasakali paghahampasin ko kayo titi? Oo naman si Madam Ophelia mo na kahit papaano ay nagbigay ngiti na nga kay Adonis, hanggang sa nagulat na nga lang ito nang makita ang kalawakan ng outer space. Paliwanag naman ni Madam Ophelia na wala nga raw sila sa Earth, at 10 taon na nga raw ang nakakalipas mula nang makarating sila dito na siyang naging mapayapang tirahan ng mga witches, at tinawag nitong Luna Milia. May patur pang ang ganap si Tanda at ipinakita ang libingan ng mga yumaong witches at kung ano-ano na naman na kwento chu bla 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 puro dadakala ata bata ang ating bida na madadala niya sa istorya. Kalaunan ay dinala na nga siya nito sa isang puno na tinawag nitong mito, at tinanong na nga ang bida natin kung nakakita na daw ba ito ng mito dati. First time nga raw niya ika naman ni Adonis at di nga raw mahilig magkwento si Charlotte ukol sa mga ganito. Kwento na naman nga si Manay Ophelia mo na unisex nga raw ang mga witches, di tulad ng mga tao na kailangan pa ng katsuik-tsakan para makapagparami,
sila na mga witches ay pinapanganak sa pamamagitan ng mga puno na ito. Nag-iisa na nga lang raw ang puno na ito ika naman ni Ophelia at sinunog na nga raw ng mga tao ang iba pang puno ng mito sa Earth. Natigilan naman si Adonis nang makakita ng chicks sa puno na tila kahawig nilablab niya, sabay tinanong na nga ang matanda kung si Chloe daw ba ito. Pinabulaanan naman ito ng matanda at katawan nga lang ito na naghihintay ipanganak, at kakailanganin nga raw nila ang kapangyarihan ni Adonis nang maging si Chloe ito. Ano ibig mo sabihin tanda ika naman ito kay Ophelia? Nagpaliwanag na nga si Madam Ophelia na ang magic nga raw ay sinasabuhay lamang ang iniisip ng sinuman sa mundo, at ang written style summoning magic nga raw ni Adonis ay kayang maisakatuparan ang anumang iniisip ng gumagamit nito pero nakadepende pa rin daw sa lakas ng gumagamit nito. Example nga raw, ang memorya. Mga memorya ni Chloe na pwede niya ilagay sa puno na maaaring magbigay daan sa muling pagkabuhay nito. O siya, sabihan mo na lang ako pag handa ka na sabay nagpaalam na nga ang matanda sa kanya. Naiwan na ngang nagmumuni-muni itong binata hanggang sa lapitan na siya nitong si Anna, sobrang lapit na napatayo ang ating bida at di nagustuhan ang nakita sa palda. Wala man lang daw ba itong sasabihin sa kabila ng pagkamatay ng kaibigan niyang si Doroka? O bakit kasalanan ko ba yun ika na nga ng ating supladong bida? Paplano-plano kayo tas noong nagkaaberya ako sisisihin nyo dagdag pa nga nito sa paiyak-iyak na dalaga. Kung ano-ano na nga dada ni Ate Ana mo kesyo napakamasarili nga raw ng mga tao, swerte nga raw nitong si Adonis at magagawa niyang ma-resurrect lablab niya, at nagsisisi na itinaya ang kanilang buhay para nga raw dito kay Adonis. Natigilan naman ang ating bida at rumbat kay ate. Bakit ba kamo, di ba kaya nyo ako niligtas para buhayin si Chloe na kinagulat na nga ni Ate Ana mo sabay pa flashback kung saan may pa-warning si Doroka bago ito mamatay na umalis na nga raw agad sila Adonis at Chloe sa Witch Nation at gagamitin lang sila ng mga ito. Pangmalakasan patirahan nyo dito sa nakakahinga naman kayo sa outer space, halatang halata naman na ginawa nyo ito para kulungan ng kung sakaling mga makikidnap nyo na tao. Natuturuan nyo ng written style summoning magic para lumaban para sa inyo dahil barely na lang at pa-extinct na kayo. At syempre kakailanganin nyo ang mga quill na tanging si Chloe ang nakakagawa, at syempre kakailanganin nyo rin ako dahil ako lang makakabuhay dito o ano gulat ka no tangina mo. Gulat na nga si ate mo sa mga narinig nito at lubos na atarante na nga. At ano daw ba gagawin ng ating bida? Todo nagmakaawa na nga ang nabuking na witch at tulungan nga raw sila kundi sayang nga raw ang pagkamatay ng kaibigan niyang si Doroka. Ate relax, napaghahalata ka masyado, bubuhayin ko pa rin si Chloe syempre, pero kung sakaling tanggihan kayo ni Chloe ay wala na ako magagawa, uubusin ko lahi nyo mga pab-ibing hype kayo. Kalaunan nga ay dumiretso na sila sa seremonyas na magbabalik kay Chloe sa tulong nga ng ating bida. Todo outfit na nga ang mga tanga habang si Adonis ay rumekte na sa kanyang spell at pinalabas lahat ng memorya ni Chloe. Unti-unti na nga itong pumasok sa katawan ng dalagang nakasilid sa prutas ng puno ng mito, at dito napa-flashback na naman ang ating bida sa mga memories nila ng lablab niya. Noong mga panahon na tinuturuan siya nito ng constellations, na tila kahapon nga lang raw ika na nga ni Adonis. Pati mga panahon na supot pa siya at nakita niya itong naliligo, at dito nakita ang sandamakmak na peklat ng dalaga. Hala si Adonis naninilip na pagbibiro na nga sa kanya ng dalaga hanggang sa nang bandang aalis na nga sana siya ay bigla na lamang niya narinig ang iyak ng dalaga at nagpapasalamat sa kanya, sa di niya pag-iwan dito at sinamahan siya. Lahat ng memoryang ito ay napunta na nga sa prutas habang itong bida naman natin ay pang-ising-isi na at ninanamnam ang mga naalalang moments kasama si Chloe. Hanggang sa nagising na nga si Chloe sabay ng pagliwanag ng prutas sa kanilang harapan. Gumuhit na nga ang tuwa sa kanilang mga mukha habang bumababa ang katawan ng dalaga mula sa prutas ng puno ng mito, pero wait bakit pink ang buhok ng dalaga na lumabas mula dito? Hala asan si Chloe bakit parang si Doroka lumabas sa prutas? Like at subscribe ka na rin muna lods pampalubag loob doon sa nahambalos na dalaga kanina na parang harang, hahaha, salamat. Umiiyak na ngang binanggit ni Adonis ang salitang I love you na mensahe nito kay Chloe, at hinding-hindi nga raw niya ipararanas sa lablab niya ang paisting walang kwentang mundong ito, kaya naman imbes na si Chloe ay si Doroka na nga ang binuhay nito na lubos kinagulat na nga ng mga witches. Maging si Doroka ay nagulat din nang makita na nasa kanlungan na nga siya ng ating bida at napagtanto na nasa Luna Milia siya nang makita sila Madam Ophelia.
Lubos nagtaka na nga ito at bakit daw ba siya nandirito at ang huling naaalala nga raw niya ay nabaril na siya sabay na bulantang na nga nang makita na hubot-hubat siya sa harap ng ating bida. Agad lumayo na nga si ate mo at nagsorry sa bida natin dahil nakita daw nito ang bowl niya at alisin na nga raw nito sa memorya niya ang mga nakita. Dami mo sinasabi o ayan magdamit ka na, niligtas mo ko sa Redia Empire kaya patas na tayo ngayon ika na nga ni Adonis sa nagtatakang dalaga. Di na nga natagaw ni Madam Ophelia mo ang kanyang pagkainis at di nga binuhay ni Adonis si Chloe at imbes ay si Doroka ang binuhay. Sa kabilang araw ng pagtulong nila dito, pagsasakripisyo tas pagtugon nila sa mga sugat nito ay ito pa raw ang igaganti sa kanila ng binatang ito. Maging mga witches sa paligid ay nakisoso na nga rin at ano pa nga ba daw ang aasahan nila sa isang pipitsuging tao lamang, na walang utang na loob at pagmamahal sa master nitong si Chloe. Maging si Doroka ay napagbuntunan na nga rin ng pagkadismaya ng mga ito at tinanong kung may mga sinabi daw ba ito sa bida natin, di naman nakaimik ang dalaga kaya sumingit na sa eksena si Adonis. Ang dadaldal nyo lalo ka natanda, di ko bubuhayin si Chloe at desasyon ko yun. Kung may angal kayo di miyaw ano magagawa nyo. Aba bida-bida ka na boy baka nakakalimutan mo tao ka lang ika na nga ni Tandang Ophelia sabay nagulat na nga nang makita ang mga kakaibang liwanag sa kanilang paligid na kinang-isi na nga ng ating bida, sabay pinakita ang tila isang tracker na tinanggal nito sa kanyang katawan and boom. Siyang tunay nga ay nagsilutangan na ang mga sundalong tao sa kanilang paligid na inuna nang sunugin ang natitirang puno ng Mito Tree na tanging paraan para makapagparami ang mga witches. Dito nga rin bumungad sa kanila si Director Yamato na todo naka-armor na tinrastok agad ang bida natin. Grabe naman siya wala man lang ba pa thank you dyan at sinadya kong magpatrak sa inyo ika na nga nang aasar nating bida. Samantala, respo naman sana agad si Ate Ice Witch sa nasusunog na puno ngunit binasek lamang ng isa sa mga sundalo ayon na first blood. Santa Maria, sigaw na nga ni Madam Ophelia mo na pangalan ng isang witch na agad nagbigay armor na nga sa kanilang mga witch. Nagsimula na nga rin maglaban sila Director Yamato at Adonis at dito nadali ang mukha ng ating bida, ngunit naaga naman ni Adonis ang dalang baril ng kalaban. Pang-ising-isi na nga ito at pinagbabaril ang director ngunit may kakapala ng armor nito kaya armor lamang ang nadadamage. Ano na kuya, kala ko ba papatayin mo ko ika na nga nang aasar nating bida na natigilan na nga ng umeksena itong si Doroka. Samantala, kawawa na nga ang mga sundalo nang magsimula ng lumaban ang mga witches, isa na nga dito ang malanding ahas mong friend ahas na witch na pinagkakatay na nga ang kalaban nito. Dagdag na nga rin itong si Ate Gem Witch na pinatigas lahat ng titigas kila kuya. Di rin nagpahuli si Ate Mambabarang at kinulam ang mga sundalo, kaunting pa na rin mula kay ate, at kay ate na descendant ni Hashirama Tenju. At syempre papahuli ba naman itong bida-bidang matandang ito na pinalutang lahat ng sundalo sa kanyang paligid, sabay inipon sa isang malaking bola na kalaunan ay pinisak tila isang kuto, na durodemonyong ngisi na naman nga at napakahina nga raw ng mga tao. Di naman nagtagal ngiti nito nang makita ang pagdating ng mas marami pang resback ng mga tao kasabay ng unti-unting pagbawas ng kanyang mga kasamahan at napagtanto ang plano ng mga tao na i-outnumber sila. Samantala, somewhere sa Earth ay pinakita na nga ang payat at nanghihinang katawan ni Director Theta na bilang na nga lang raw ang oras sa mundo at na-expose nga last time nang i-activate nila ang makinang nakakapagwalang bisa ng magic, kung saan ginigisa na nga nitong si Kalbo at bakit daw may mga witches pa. Dito na nga may pa-presentation si ate mo na nagpaliwanag na sa nakaraang witch hunt nga raw ay nagawang makapunta sa space ng mga nakatakas na witches gamit ang kanilang mga satellite, sabay nag-sorry at di nga raw nila agad nalaman ng mas maaga. Anong sorry edi sana may buhok pa sana ako ngayon kung di ako na-stress ng ganito pisti kayo. Agency nyo na nga pinakamalaki ang allocated budget tas ganyan pa trabaho nyo ayusin nyo pag-uumpugin ko kayo ika na nga ng gigil na kalbo. Kulang pa kakarampot mong buhay para mabayaran ang kapalpakan nyo dagdag pa nga nito. Ingay mo taba, banggit na nga ng pang-ising-ising kulot na pinakilalang si Shiro Usagi, Director ng National Intelligence Agency at tapusin na nga lang raw nila ito at saka na lamang isipin ang tungkol sa mga iisipin ng mga tao. Pinasilip din ang nakatube na katawan ni Yuki na kasamang na-expose ni Director Theta sa makina kaya eto nakakoma. Na pinagmomomenta na nga nitong si Director Yamato. Nakasama nga raw niya pumasok sa bureau at naging vice director na pinakabata sa lahat,
Pinabatid din ito ang pagkamangha niya sa kapatid niya sabay sinisi na nga si Director Theta sa mga nangyari. Aba umayos ka kuya yung kapatid mo yung bida-bida na pumindot nung device sa kabila ng mga warning ni Director Theta ina mo ka ay sorry nang gigil na naman ako, hahaha. Sige moment ka na ulit. 14 nga lang raw si Yuki at kasalanan nga raw lahat nitong si Adonis sabay bumalik na nga sa eksena ng labanan ng dalawa. Tumayo na nga ito sa kabila ng pinsalang natamo nito mula sa ating bida. Nagulat na nga lang si Adonis na bigla na lamang itong naging mala-flash sa bilis at naisahan na nga siya ng suntok. Ina mo kang hype ka, katapusan mo na ika na nga ng lubos ng gagalaiting si Director Yamato na namuti na ang mata sa galit. Pumorma na nga ito mala Samurai X sabay napa-imagine sa kanyang kapatid na si Yuki at mamumuhay nga raw sila ng tahimik matapos ang lahat ng ito. Isang pangmalakasang atake na nga ang binira nito sa kanila malabangke sa Bleach, na siya na ngang nagsihati sa lahat ng witch na nadaanan ng was-iwas ng kanyang espada. Bagamat mala Matrix na nga itong naiwasan ng bida natin ay iba naman ang paganap ng mga witches na naging mga manananggal. Maging si Doroka ay nahati din hanggang sa ipakita na naagapan naman pala ito ni Ana gamit ang kanyang spell, ngunit sa kasamaang palad ay nadali na nga si ate Ana mo na kinabulantang na nga ni Doroka. Todo iyak na nga si ate mo habang sa Earth naman ay lubos na mumroblema at wala na nga raw silang video feedback mula sa kanilang mga sundalo. Tama na, pwede stop na, mga salitang banggit na nga lang ng mabaliw-baliw na si Doroka. Samantala, patuloy pa rin nga ang balitaktakan nitong dalawang lalaki. At kesyo papatayin nga raw ni Director Yamato itong si Adonis anuman ang mangyari. Tanggal naman na nga ng jacket si Adonis at nagcast ng armor spell, sabay rekta na inatake ang kanina pa nagdadadaldal na kalaban. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira ng bida natin ngunit sa kabila nito ay nasasabayan pa rin siya ni Director Yamato, na kinamangha na nga ni Adonis at ang dami raw pautot ng science na pinagyayabang ng mga ito. Takot naman ang nadama ng mga buhay pang witches na nanonood sa paligid at tapos na nga raw sila for sure habang bida-bida pa rin nga si Tandang Ophelia at huwag nga raw silang susuko. Wa-epek naman ang salita ng matanda at wala na nga raw ang puno ng mito para maibalik o maparami pa ang lahi nila kaya for extinction na nga raw sila. Pilit pagpapalakas ng loob pa sana itong isang nakatayong witch at back-up-an nga raw nila ang nakikipaglabang si Adonis hanggang barilin na nga ito sa likod ng panibagong grupo na pinadalang sundalo. Samantala, todo effort pa rin talaga itong si Director Yamato na nilalabanan si Adonis, at ayon, nagbunga naman ang saga nito nang maisahan na nga ng saksak itong si Adonis. Pero syempre papatalo ba naman bida natin na naglabas na nga ng isang higanteng espada sa tabi ng kalaban na siya nang pumutol sa braso ng Director. Gru sa sakit at galit na nga itong Director habang itong si Adonis ay dinadama rin ang tama niya mula dito. Ayon naman sa bida natin ay nakikita nga raw niya sa mata ng kalaban ang galit at pighati na kanya ring nararamdaman. Hanggang sa lapitan na nga siya ng Director at tatapusin na nga raw siya nito at napakadelikadong tao nga raw nitong si Adonis. Mamatay ka na hayop ka sigaw na nga nito and boom, balik sa Earth kung saan namumroblema pa rin ang mga tao at wala pa rin silang matanggap na feedback mula sa mga sundalo, hanggang sa kalaunan ay nakatanggap na nga sila ng video mula kay Director Yamato, na nagsasabing nanalo na nga raw sila kaya ipaalam na agad nila sa Emperor, parang may something sa mata niya guys, alam ko brown mata nung Director hahaha, like at subscribe ka na rin Lods kung napansin nyo din po, salamat.